Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Naku po! Si Risa Hontiveros, kahit hindi siya pumirma sa BICAM report, ay confident na sinabi niya na walang blanco sa BICAM report. Tapos itong si JV Ejercito na pumirma sa BICAM report, sinabi din niya na walang blanco sa BICAM report. Ano ba talaga mga kuya, mga ate? Kasi iba't ibang BICAM report ba ang na-receive ng mga senador? Si Bato nagsabing may mga blanco sa BICAM report. Si Senator Amy Marcos man nagsabi na may mga blanco sa mga BICAM report kaya hindi siya pumirma. Si Raul Manuel nagsabing may mga blanco kaya nga nagtaka siya bakit na-ratify na may mga blanco sa BICAM report. Ngayon, si Risa Hontiveros kaya hindi siya pumirma, walang nakita siyang blanco. Si JV Ejercito na pumirma, wala daw nakitang blanco. Sabi dito ni Risa Hontiveros, wala akong nakita. Uy! Ito, sabi dito ito ay sa GMA News Online. Hontiveros said that she and the Senate Minority Leader Coco Pimentel registered negative votes on the BICAM report last December to oppose the zero subsidy for Philippine Health Insurance Corporation and the budget cuts for Department of Education and the Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Pero naman, sabi ni Risa, hindi ako makapaniwala na kahit aling kongreso natin, pati yung amin ngayon, ay magpapasa ng isang panukalang batas o General Appropriation Act na may blanco pa sa linya. Ito pa, wala akong nakitang blanco nung hindi ko pinirmahan ang BICAM report. At nung bumoto kami ni Senator Coco ng no sa GAA, kasi kahit kumontra ako sa budget na yan, in its final form, ay hindi ako naniwala na ipinasayang ng Kongreso na may blank page pa. Yun Hindi, sabi ni Risa Hontiveros, wala akong nakita. At hindi siya maniniwala na ipapasa ang budget ng Kongreso na may blank page pa. Uy, ano ang iyong masasabi dito kay Risa Hontiveros? So, talagang confident Wala akong nakita. Walang nakita si Risa Hontiveros mga kabibig. Sabi ni Risa, basta wala akong nakita. At naniniwala ako na hindi ipapasa yan pag may mga blanco sa BICAM report. Nako, paano ito, Risa? Itong si Raul Manuel nagsalita na rin tungkol dito. Ang sabi ni Raul Manuel, sobrang ipit ng oras talaga para mabusisi yan. On my end, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blank. Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. So, parang kung meron kang BICAM report, papirmahin ka, tapos yung mga gusto mo ay hindi nasunod, so hindi mo na babasahin yung kabuuan ng BICAM report. So there's a possibility na hindi nakita ni Risa Hontiveros ang mga blanco kasi yung part na ayaw niyang buksan, ayaw niyang basahin, baka doon ang mga blanco. Kasi si Risa Hontiveros is focusing on, saan ba siya? Sa 4P, sa DepEd at sa PhilHealth na zero budget. So doon siya naka-focus. Baka yung sa ibang part, sa agriculture yata yun, na may mga blanco. Maybe that, sabi din ni Raul Manuel, ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, mayroon palang mga blanks. Tapos sabi ni Senator Amy Marcos, 2 dokumento ang tinutukoy ng ating 2 Pangulo. Ang merong blanco ay yung BICAM. Yung GAA naman, ang alam ko, inayos ng Kongreso. Paano na yan, Risa Hontiveros? So it means, hindi ka nagbabasa sa BICAM report. So doon ka lang sa interested part ka nagbabasa, pero yung iba, hinayaan mo na lang. Kasi hindi ka naman pipirma. 'Di ba? Sabi kay Risa Hontiveros dito, mga kabibig,
na wala akong nakitang blanco, tapos sabi niya, um, saan dito ha? Sabi niya na kahit ano pang gagawin nila is against nila, pero hindi ko meron na kahit alin kong pati naman yung ayon sa blanco, kahit ano pang gagawin niyang pag-react, ayaw naman niyang pumirma. Ito kabibig, nagulantang ako. Si JV Ejercito na isa sa mga pumirma. Sabi ni JV Ejercito, wala raw pinirmahang blank BICAM report. Wala raw. So may raw. It means nadududa. So it means hindi pa niya klaro. So it means nakalimutan niya. Diba? Parang dapat sana JV Ejercito, walang pinirmahan blank BICAM report. Hindi yung wala raw. Bahin natin ha. Nagpahayag ng pagdududa si Senator JV Ejercito sa umunay blank entries sa kalalagda lamang na 2025 General Appropriation Act or GAA. JV, hindi GAA ang pinag-usapan. BICAM report si JV talaga. Ano ba to? Okay lang. Natural sa GAA, wala nang blank doon. Kasi for final na yan eh. Ang BICAM report ang pinag-uusapan kasi pag may blanco sa BICAM report, hindi pwedeng pasa yan as a law, as a bill. 'Di ba? So dapat there's a possibility na sino ang nag-fill up para pagkarating sa opisina ni BBM, kompleto na. 'Di ba? Sinabi ni Ejercito na wala siyang pirma na pinakakalat na blanco o manong BICAM report. Nakakuha nga ng dokumento si Congressman Ungab. Kasi kongresista. Natural, this BICAM report is sent to them via email. Yun din ang sinabi ni Raul Manuel na they received through email at doon nakita ni Congressman Ungab. Ngayon, nag-trending ito, so dininan ulit ni Raul Manuel, pareho talaga yung dokumentong may hawak si Raul Manuel at dokumentong meron si Congressman Ungab na may mga blanco talaga. Ayon sa senador, wala ring pamilya na signature ng mga senador sa nasabing dokumento. Wala rin daw siyang naaalalang na pirmahan na GAA na may hindi po GAA, BICAM. Oh my God, si JV Ejercito. Ay nako mga kabibig. So yun man. Ano ang iyong komento tungkol dito? Panoorin ulit natin ha ang statement ni Senator Bato para naman baka yung iba, ewan ko nga ba, ang gulo-gulo. 'Di ba? Pambihira naman kayo mga senador, 'di ba dapat binusisi niyo ang budget documents bago pumirma? Ngayon, inusisa ni Presidente Duterte kaya kayong dahilan. Sayang ang paswelo ng taong bayan sa inyo. 'Di ba mga kabibig? Ito yung si Risa Hontiveros confident, todo deny nyo na may death penalty. Ito kasi ang pinag-uusapan kanina. Senator Bato also confirm may mga blanco. 'Di ba? Tama si Senator Bato. Senator Bato de la Rosa. Si Gatchalian sinabing walang blanco. 'Di ba? So tatlo na nagsabing walang blanco, Risa Hontiveros, Gatchalian at JV Ejercito. Ang nagsabi na may blanco ay ni Marcos, Bato de la Rosa at si Congressman Raul Manuel. Yung mga ibang kongresista diyan at yung ibang mga senador mag-react naman kayo. Baka iba't ibang BICAM report ang na-receive na inyo, 'di ba? Ano ba 'yan? Parang kaduda-duda. Yung iba naka-receive ng may blanco, yung iba naka-receive ng walang blanco. So eto kabibig, panoorin natin itong pasabog ni Senator Bato de la Rosa. Napaka-interesting po ng ating usapin na ngayong umaga dahil nga po dito sa nadiskubre ni Congressman Isidro Ungab sa kanilang podcast kasama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil nga po dito sa budget ngayong taon na Senator at nadiskubring may mga blankong items doon po sa BICAM report na pinirmahan mismo ng ilang senador at kongresista na kasama po dito sa BICAM. At Senator, ano bang masasabi niyo dito? Totoo yan. Ganoon talaga yung pagpirma nila sa BICAM. Minamadali nila. Pinapapirmahan kaagad na yung may mga blanco doon na mga
yung mga halaga, no? Yung mga presyo ng mga project na blanco. Pero overall, yung nakalagay doon sa baba na total is may halaga doon sa baba. Yung bali, yung distribution lang ang ang hindi na ilagay doon sa nasa blanco lang. Yun ang nakalagay. Totoo yan. Yan yung nakalagay sa BICAM report Opo. na pinirmahan ng kasamahan ko sa Bicameral Conference Committee. See? Linawin ko lang, Senator, ha? Totoo na may blankong items po doon sa BICAM report na pinirmahan ng ilang senador at nakita ko yung pangalan po ninyo dito doon pero hindi kayo pumirma. Yun po ang dahilan. Oo, hindi nga ako pumirma doon, kaya nga ako nag-walk out doon sa BICAM no, umalis ako at hindi ako pumirma dahil hindi tinupad yung usapan namin. Na yung sa opening ng BICAM ay nagmanifest ako na kung pwede, give us ample time before we sign the BICAM report para ma-scrutinize natin yung contents ng BICAM report. But pagdating doon sa closing ng BICAM namin, pirmahan na kaagad. Hindi wala pang kopya na binigay sa amin. So sabi ko, paano ko makapirma na hindi ko pa nabasa? Tama. Pero ganoon pa man, nagmamadali, pinirmahan nila, pero ako, umalis ako. Hindi ako pumirma. So yun nga, after that day, the following day ata, nagpadala sila ng kopya ng laman ng BICAM report. At yun nga ang nakikita natin sa yung may mga blanco, mga halaga, may mga blanco. Pero yung total sa parang total sa baba, yung overall ay may halaga yon, pero yung distribution nga sa kuan naka-blanco. Parang minamadali nila ba? Minamadali. Pero dating sa GAA, well, hindi ko pa nakita ang GAA ha, pero I presume may mga may halaga na yon dahil Of course, yan kasi. Hindi masiguro yan na mapipirmahan kung walang halaga. Pero yung BICAM report ang walang laman doon sa mga blanco. Napaka-interesting po ng ating usapin na So yun po mga kabibig ha, yun ang explanation ni Senator Bato de la Rosa. Yung totoo talaga sa BICAM report may mga blanco. So ano kaya ang nakita ni ni Risa Hontiveros, BICAM or GAA? Kasi sabi ni Risa Hontiveros hindi naman pwede niya maging bill ang BICAM ang ano ba? Sabi ni Risa Hontiveros na hindi naman pwedeng ganun. Hindi kasi kahit kumontra ako sa budget na yan in its final form, ay hindi ako naniniwala na ipinasaya ng Kongreso na may blank page pa. Baka ang sinasabi ni Risa dito is yung GAA, 'di ba? Baka sa BICAM report hindi nakita. So depende talaga kabibig. Yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Risa Hontiveros at JV Ejercito iginiit at confident na walang blanco sa BICAM report. Do you believe mga kabibig? Depende lang kung ano ang na-receive nila, GAA or BICAM. Natingnan ba nila ang BICAM or binusisi ba nila ang BICAM or sa GAA na sila nakakonsider kasi final na. Tapos sabi ni JV Ejercito na walang pamilyar na mga signature na mga senador sa nasabing dokumento. Yung ipresenta ni Congressman Ungab na sabi niya, walang mga senador or walang mga pirma ng senador na pamilyar sa akin doon. So ibig bang sabihin niya gawa-gawa lang ang dokumentong ito para talagang sirain si Pangulong Duterte at ang mga kongresista at senador na pumirma? Or gumagawa lang ng eksena si Pangulong Duterte at si Congressman Ungab para masira ang kredibilidad ni Pangulong Bongbong Marcos? Nako. What do you think mga kabibig? Kayo na ang bahalang maghusga ba kung sino talaga ang nasabi ng katotohanan. So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share these videos para sa mga latest trending news ng ating mga pag-usap-usapan dito. Malapit ang eleksyon, nakapag-decide ka na ba kung sino ang bubutuhan mo?
Ay naku, mag-decide ka na, mag-research ka na para hindi naman ka mabudol. Kasi ilang taon na ba tayo nabudol? 3 taon na nabudol tayo. Bye everyone. See you next time.